Naghahanap na ng paraan ng pamahalaan para maiuwi sa bansa ang mga Pilipino sa Middle East na humiling ng repatriation dahil pa rin sa umiigting na tensyon doon. Pinaghahandaan na rin ng pamahalaan ang posibleng epekto ng tensyon sa Middle East sa ekonomiya ng bansa, lalo na kung tataas ang presyo ng langis. Ang detalye alamin sa report ni Clazel Pardilla. Those who want to be repatriated, we will find ways to get you out safely. Yan ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipinong nais nang umuwi ng bansa sa harap ng tumitinding giyera sa gitnang silangan. Higit 1,400 Pinoy sa Israel, Abu Dhabi, Jordan, Bahrain, Dubai at Iran ang humiling ng repatriation. Sapat ang resources o kakayanan ng gobyerno na mag-deploy ng mga eroplano at sasakyan para mailikas ang mga Pinoy. Pero sabi ng Pangulo, mapanganib pang bumiyahe sa lupa at himpapawid. Dahil sa kaliwat ka ng putukan ng Iran, pinagsanib na pwersang Israel at Amerika at iba pang bansa na sumali na sa pag-atake. Kahit na kaya nating magkumuha ng eroplano at ipasok, wala tayong magagawa. Dahil, number one, the airports are closed, there are all no-fly zones. This is a combat area. Panawagan ni Pangulong Marcos. Stay in a safe place and stay indoors and stay away from areas of danger. Nakipag-ugnayan na rin ang pamahalaan sa mga hotel na malapit sa mga bomb shelter para doon manatili ang mga Pilipino. Una nang siniguro ng Department of Migrant Workers ang pagbibigay ng pagkain, inumin, tirahan at iba pang tulong sa mga Pinoy na naiipit sa giyera. Pinaghahandaan na rin ng administrasyon ni Pangulong Marcos ang posibleng epekto ng tensyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Of course, there will be a great effect on the oil prices that we are facing here. We have already seen the reaction on oil products, sa crudo, sa gasolina, sa LPG, at naramdaman na kaagad, and that's again expected. Nakatakdang kausapin ni Pangulong Marcos ang liderato ng Kamara at Senado para pag-aralan at talakayin ang pagbibigay ng emergency power sa Pangulo ng Pilipinas na magbibigay ng otoridad para pansamantalang alisin ang ipinapataw na excise tax o buwis sa produktong petrolyo. This is not just a sure thing, but this is something that we are discussing, and it could be helpful, is to give me, the President, the authority to reduce excise tax on petroleum products should Dubai crude exceed $80 per barrel. So I will discuss it with the leadership of Congress and to see it is going to be an emergency measure. It is not going to be a permanent measure. It will be something that we will dispose of as soon as the crisis is over. Sa ngayon, sapat pa ang supply ng langis sa bansa na aabot ng hanggang 2 buwan. We have sufficient supply of oil. Meron tayong stockpile that are approximately 50 to 60 days in terms of gasoline, in terms of fuel oil, and in terms of kerosene. Yung ating mga pinagkukuhanan ng ating mga iba't ibang oil products ay meron din silang stockpile. So that is another potential supply for us. Nakikipag-ugnayan na ang gobyerno sa mga oil company para utay-utayin ang ipapataw na aumento sa presyo ng gasolina. Magbibigay din ng tulong pinansyal o subsidiya sa mga magsasaka, mangingisda at syuper sakaling sumampa sa $80 per barrel ang petrolyo. Magde-deploy din ang mga libreng sakay sa mga pangunahing kalsada at pipigilan ang taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan. So that hindi naman masyadong maramdaman ng working public ang pangyayaring ito. There is also a proposal that we will examine further. Tinitingnan din ang epekto ng sigalot sa remittances o pinapadalang pera ng mga OFW sa Pilipinas. Pero nasa 85% pa anya ng mga Pinoy ang nananatili sa kanilang trabaho o di kaya nasa ilalim ng work from home arrangement. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.